Lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng kanilang final exam. Sa loob ng classroom. Well, sana makakuha ako ng mataas na score. Sabi ni Serena. O sige, kapag nakakuha ng mataas na score, may gift ka sa akin. Nakangiting sabi ni Leo sa kanya. Talaga, nasurpresang tanong ni Serena. Yup, kaya galingan mo. Good luck. Sagot naman ni Leo, at pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang upuan. Na-excite naman si Serena sa sinabi ni Leo, at lumakas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. O sige, gagalingan ko. Nakangiting sabi ni Serena. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang guro, at sinimulan na ang kanilang pagsusulit. Madali lang nasagutan ni Serena ang mga tanong sa kanilang exam, dahil halos lahat ng nerbyo niya ay nandoon sa exam, kaya alam na kaagad niya ang sagot. Nang matapos na ang kanilang exam, ay inayos na ni Serena ang kanyang mga gamit, samantala nagpaalam naman sa kanya si Serena na lalabas muna sandali, dahil tinawag siya ng katim niya sa football. Love, lalabas muna ako, tinatawag ako ng katim ko sa labas. Paalam ni Leo sa kanya, at dinala nito ang kanyang bag. Okay sige, tumango naman si Serena, habang pinagmasdan si Leo na palabas ng pinto ng room. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, lumapit sa kanya si Joyce. Kamusta? Madami ka bang nasagutan? Tanong ni Joyce sa kanya. Oo, halos lahat ng nerbyo ko nandun. Ikaw, kamusta? Tanong ni Serena. Okay lang din naman. Sagot ni Joyce at napansin nito ang suot na singsing ni Serena. Ang ganda ng singsing mo bigay ba ni Leo yan? Curious na tanong ni Joyce. Oo, binigay niya sa akin ito noon Valentine's Day. Masayang sabi ni Serena. Hinawakan ni Joyce ang kamay ni Serena na may singsing, at tiningnan pa ito ng mabuti. Gold ring ito na may heart na diamond sa gitna. Ang ganda mukhang mamahalin. Teka, mukhang engagement ring ito nag-propose ba siya sa'yo? Kunot noong tanong ni Joyce. Tumango naman si Serena, habang nakangiti sa kanya. Wow! Congrats! Masayang bati ni Joyce, at halos hindi siya makapaniwala. Agad niyang niyakap si Serena. Lingid sa kanyang kaalaman, ay kinasal na ng lihim sila Leo at Serena. Hindi pa sinasabi ni Serena ang tungkol dito kay Joyce. Thank you. Masayang tugon din ni Serena. Ang swerte mo kay Leo. Dahil mahal na mahal ka ni Leo. Sabi ni Joyce sa kanya. Oo nga Maikling tugon naman ni Serena, sana makahanap din ako ng katulad niya. Malungkot na sabi ni Joyce para sa kanyang sarili. Hayaan mo, makakahanap ka rin. Sabi naman ni Serena. Hay, sana nga, sabi naman ni Joyce. Pagkatapos ay sabay na silang lumabas ng room. Sa loob ng isang araw, ay nakita na nila ang post sa billboard ng kanilang mga resulta sa pagsusulit. Agad na lumapit si Serena, at hinanap ang pangalan ni Leo. Siya ay nasa top 1 ulit, at pagkatapos ay hinanap naman niya ang pangalan niya. Nakita niyang nasa top 28 siya na may total score na 75. Masayang masaya si Serena, dahil sa mataas ang nakuha niya sa pagsusulit. Yes! Nakakuha ako ng mataas na score. Sabi ni Serena sa sarili. Pagkatapos ay hinanap niya si Leo sa kanilang silid ngunit wala siya. Sumilip siya sa labas, at nakita niyang si Leo ay naglalakad sa may field. Dali-dali siyang bumaba ng building, at tumakbo papunta kay Leo. Leo, sigaw ni Serena habang tumatakbo papunta kay Leo. Napahinto naman si Leo, habang naglalakad nang marinig niyang tinatawag siya ni Serena, at dahan-dahan siyang lumingon kay Serena. Leo, muling sigaw ni Serena nang medyo malapit na siya kay Leo. Inihagis niya ang dalang bag sa damuhan, at tumakbong parang bata papunta kay Leo. Bigla siyang kumarga kay Leo, at yamakap sa mga balikat nito. Habang masayang ibinalita ang tungkol sa kanilang grade sa exam. Nagulat naman si Leo sa biglang pagpapakarga ni Serena sa kanya, na buhat-buhat niya ito na parang bata. Yinakap niya itong mabuti upang hindi mahulog. Leo, nakapasa ako, at nakakuha ako ng mataas na score. Masayang sabi ni Serena. Really? Nakangiting tanong ni Leo. Pagkatapos ay biglang kinis siya ni Serena sa mga labi. At itinaas nito ang dalawang kamay, habang masayang sumisigaw. Yahi! Pasado ako! Yahi! Masayang sabi ni Serena. Okay, congrats! Sige,
bumaba ka na, ang bigat mo eh. Reklamo ni Leo sa kanya. Pero lalo pang kumapit si Serena kay Leo sa balikat nito. No, ayokong bumaba, sabi mo may gift ka sa akin, kapag makakuha ako ng mataas na score. Hay, paano kaya yun, buhat-buhat kita. Bumaba ka na at kunin mo na yun bag mo. Sabi ni Leo sa kanya. Ayoko, ikaw na kumuha ng bag ko, please. Nagpa-cute naman si Serena kay Leo. Napailing-iling na lamang si Leo, at naglakad papunta sa bag ni Serena. Ha? Ang bigat mo. Reklamo ulit ni Leo, habang inaabot ang bag ni Serena sa damuhan. Wait, baba ka muna sandali. Sabi ni Leo sa kanya. Tumitig naman si Serena sa mukha ni Leo, at napansin niyang pawisan na ito, at baka nga nahihirapan na ito sa kanya, kaya bumaba na lang siya. Pagkababa ni Serena ay tumalikod si Leo, at lumuhad sa harap niya. Mas mabuting dito ka sa likod ko. Sabi ni Leo. Talaga, nag-aalinlangan naman si Serena. Oo, sakay na, baka magbago pa ang isip ko. Okay. At masayang sumakay si Serena sa likuran ni Leo, yamakap ulit siya sa balikat ni Leo, at binuhat siya ni Leo hanggang makarating sila sa kotseng nakapark. Nakatingin naman ang ibang estudyante sa kanilang pagiging sweet sa isa't isa. Masaya at kinikilig ang mga ito, na makita silang sweet habang palabas ng gate ng school. Sa mansyon, pagkatapos nilang mag-dinner, ay muling nagtanong at nangulit si Serena kay Leo. Habang nanonood sila ng TV sa may sala, ay nagtanong ulit si Serena sa kanya. Leo, nasaan na yon regalo ko? Akala ko ba may gift ka sakin? Tanong ni Serena habang niyugyug ang braso ni Leo. Tumingin naman sa kanya si Leo at sinabi, just wait. Ha, ayoko nang maghintay, ibigay mo na sa akin ngayon. Pangungulit ni Serena. Okay, sagot naman ni Leo. Lumapit si Leo sa kanya, at hinawakan ang likod ng kanyang ulo, at hinalikan siya sa mga labi. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Serena. Teka, yun na yun. Pagtataka naman ni Serena. My kiss is precious. Nakangiting sabi ni Leo, sabay kindat sa kanya, at hinawakan ulit ang remote ng TV. Hindi naman makapaniwala si Serena, na kiss lang ni Leo ang sinasabi nitong gift. No, ibigay mo na sa akin yung gift ko. Naiinis na sabi ni Serena, habang pinapalo niya si Leo sa balikat nito. Okay, stop it. Let's go out. Magdala ka ng jacket mo. Sabi ni Leo sa kanya. Pagkatapos at dali-daling tumayo si Serena, at kumuha ng jacket nila ni Leo sa closet nila, at tumakbong papalabas ng kwarto. Pagkatapos ay nagpaalam si Leo sa kanilang lolo na aalis muna. Masayang sumakay si Serena sa kotse at nagtanong kay Leo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Serena. Basta, malalaman mo din. Matulog ka muna, gigisingan na lang kita kapag nandun na tayo. Maya-maya pa ay nakatulog na si Serena sa haba ng biyahe. Medyo malayo din ang kanilang pinuntahan, at nang paggising niya ay nasa sasakyan pa rin siya. Malayo pa ba tayo? Tanong ni Serena. Ngumiti naman si Leo at sumagot, malapit na tayo. Okay. Pagkatapos ay naginat-inat ng kaunti si Serena ng kanyang mga kamay. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa isang mapunong lugar, at ipinarada ni Leo ang sasakyan sa harapan ng isang malaking bahay. Andito na tayo, sabi ni Leo at bumaba na ito ng kotse. Sumunod naman si Serena kay Leo, at naglakad sila sa pinto ng isang malaking bahay. Nang makapasok sila sa loob, ay nakita niya ang mga disenyo nito ay mga kahoy, mula sa lamesa at upuan. Pati ang mga nakasabit na palamuti at mga native din. Kaninong bahay ito? Tanong ni Serena sa kanya, habang dahan-daang umupo sa maliit na kahoy na upuan. Rest house namin ito. Minsan nagpupunta ako dito kapag bakasyon. So, bakit tayo nandito? Pagtatakang tanong ni Serena. Kasi nandito yun gift ko sa'yo. Tara, yaya ni Leo sa kanya, at hinawakan siya sa kamay. Pagkatapos ay naglakad sila sa likod ng bahay, at papunta sa kagubatan. Maya-maya pa ay tumigil si Leo sa paglalakad at luminga-linga. Teka, ano meron dito? Bakit mo ako dinala dito? Nakakatakot naman dito Leo, bumalik na kaya tayo. Kinakabahan na sinabi ni Serena. Gusto na niyang bumalik sa bahay, habang natatanaw niya pa ito.
Hindi niya ma-imagine kung ano ba ang trip nito ni Leo, sa isip-isip niya. Basta, maghintay ka lang. Alam ko banda dito yun eh. Sabi ni Leo sa kanya. Kahit natatakot si Serena, ay naghintay naman si Serena, habang palingalinga siya sa paligid. Puro malalaking puno ang nandoon, na tila ba may nagtatagong multo o isang monster sa likod ng mga puno. Maya-maya pa ay may napansin siyang lumilipad, na tila ba maliliit na ilaw. Lumilipad ito sa harapan niya, at maya-maya pa ay dumami ng dumami na ito. Natuwa naman si Serena, at napahanga sa napakagandang mga fireflies, na lumilipad sa palibot nila ni Leo. Maganda ba? Nakangiting sabi ni Leo sa kanya. Wow! Napakaganda! Ngayon lang ako nakakita ng ganito, sabi ni Serena. Hamuli naman si Leo ng isang alitaptap, at itinago ito sa kanyang palad. Pagkatapos ay iniharap niya ito sa tapat ng mukha ni Serena. Make a wish. Mahinang sabi ni Leo. Ipinikit ni Serena ang kanyang mga mata at nag-wish siya. Pagkatapos ay blinow niya ang kamay ni Leo, at ini-open ni Leo ang palad niya, at pinalipad ang alitaptap. Yinakap ni Leo si Serena, habang nakatalikod ito, at tinitingnan ang mga lumilipad na mga alitaptap. Bakit ngayon mo lang ako dinala dito? Tanong ni Serena. Dahil may season lang sila na lumalabas at nagpapakita. Sagot naman ni Leo. Ganun ba? Kumuha din si Serena ng isa, at humarap din kay Leo. Ikaw din, make a wish. Sabi ni Serena habang hawak-hawak sa kanyang palad ang alitaptap. Pumikit din si Leo at nag-wish. Nagustuhan mo ba ang gift ko? Tanong ni Leo habang nakatingin sa kanyang mga mata. Yes, I love it. Nakangiting sagot ni Serena. Yinakap ulit siya ni Leo at hinalikan sa mga labi. Nilalamig ka ba? Tanong ni Leo. Tumango naman si Serena, medyo. Pagkatapos ay hinalikan ulit siya ni Leo, subalit sa pagkakataong ito ay napakaalab ng mga halik na iyon ni Leo. Dahan-daang napaatras si Serena sa palm tree at napasandal dito, habang patuloy pa rin si Leo sa paghalik sa kanyang labi. Leo's kisses were burning as if challenging. He clasped Leo's neck tightly, as he kissed her and his tongue continued to move. Leo suddenly stopped and gazed at her eyes, as she almost lost her breath, and covered her mouth with his in a hungry kiss again. She responded immediately, surprising herself. His mouth was so warm, the caress of his lips softer than she could have imagined. He tasted tentatively with his tongue, and Serena opened her mouth with a low moan. As they leaned into the tree, Serena couldn't help but wonder if Leo's heart was beating as fast as hers, or if he was feeling anything like a hot fire of desire that had settled in her belly. Serena closed her eyes when she felt Leo's hand under her blouse. Leo grabbed her, while kissing her neck, until Leo slowly took off their clothes, and Serena looked up into the sky. Serena continued to hug Leo, burning kisses and hold her closer. Even in the cold breeze she could feel Leo's warm body. They mixed the hot night under the moon. The moonlight was bright that night. She melts every look at him. Again, Leo tells her, I love you, Serena. Habang nakatingin siya sa mga mata ni Serena. I love you too, Leo. She answered, and then he kissed her deeply, and embraced her tightly. A sweet night na naging saksi ang mga puno at alitaptap, kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Dumating ang araw ng graduation nila. Masayang gumising sila Leo at Serena. Habang nagbibihis ay nilapitan siya ni Leo, at niyakap sa likod. Congrats love, Leo whispered, and he gently kissed Serena at her cheek. Thanks. Same to you, Serena said, and she turned to Leo and smiled at him. Leo, thank you for supporting me. Thank you for teaching me. Pagkawika ay hinalikan niya si Leo sa mga labi. At pagkatapos ay niyakap nila ang isa't isa. I love you, sabi ni Leo habang marahan na hinimas ang maamong mukha ni Serena. I will always love you, Leo. Sagot naman ni Serena habang matamis na ngumiti kay Leo. Then they look at each other's eyes, then they kiss again so softly with full of love and promises. Isa-isang nakapila at nagmarcha ang mga estudyante, papunta sa kanilang mga upuan. Masayang-masaya si Serena dahil sa wakas,
ay graduate na sila ni Leo. At iniisip niya kung ano ang magiging trabaho nila ni Leo pagtapos ng graduation. Si Leo naman ay nakatingin lang sa upuan ni Serena, pinagmamasdan niya si Serena, habang nakasuot ng toga. Napansin naman iyon ni Serena na nakatingin si Leo sa kanya sa may di kalayuan. "What?" bulong ni Serena. "Nothing," sagot naman ni Leo at matamis na ngumiti siya kay Serena. At tumugon din si Serena ng ngiti sa kanya. Nang matapos na ang kanilang graduation, habang abala si Leo sa mga nagpapapicture sa kanya ng mga estudyante, ay kinausap ni Mark si Serena. "I'm so sorry for what happened. I hope you can forgive me." Pagsusumamo ni Mark kay Serena. "You are always be my childhood friend, Mark." Nakangiting sagot naman ni Serena. "Can I hug you for the last time?" Marahan na pagtatanong ni Mark sa kanya. "Sure." Masayang sinabi ni Serena, at pagkatapos ay nagyakap sila ni Serena at Mark. Sa di kalayuan ay napansin naman ni Leo ang pagyayakap ng dalawa. Hindi na siya nakialam sa dalawa, dahil mukhang seryoso ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Malungkot na nagpaalam si Mark kay Serena. Kahit magkakahiwalay na sila ngayon, ay masaya naman si Serena, dahil nagkaayos sila ni Mark. Kaibigan pa rin ang turing ni Serena sa kanya. Kalaunan ay napansin ni Leo na hindi pa rin niya makita si Serena sa paligid, na kanina lamang ay kausap nito si Mark. Hinahanap na niya ito. Nakita niya si Mark na nagpapapicture sa mga kaklasemate niya. "Hey, Mark, nasaan si Serena?" bungad na tanong ni Leo sa kanya. "Ha, umalis na siya, pumunta na siya sa'yo, akala ko kasama mo na siya." Pagtataka naman ni Mark. Naiinis na umiling-iling si Leo, at tumitig ng masama kay Mark. "Nakita ko kayong magkausap kanina. Saan mo siya dinala?" galit na sabi ni Leo, habang kwenelyuhan si Mark. Nagulat naman si Mark sa ginawa sa kanya ni Leo. "Wait Leo, kanina pa kami natapos mag-usap. Nawawala ba si Serena? Tutulungan kita maghanap." Agad na sagot ni Mark. Pagkatapos ay hinanap nila si Serena sa buong school, subalit hindi pa rin nila ito nakita. Naisip nilang pumunta na sa admin office, para ipaalam ang nangyari. Agad naman silang hinarap ng taong nandoon, at nakiusap silang tingnan ang CCTV kung saan nawala si Serena. Sa hindi nila inaasahan na pangyayari, nakita nila kung paano nawala si Serena. Habang naglalakad si Serena, pabalik sa pwesto ni Leo ay biglang may humila sa kanya, at tinakpan ang kanyang mga bibig ng panyo. Nagpupumigla si Serena sa lalaking yamakap sa kanya, subalit malakas ito at nalanghap ni Serena ang nakakahilong amoy ng panyo na nasa bibig niya. Unti-unti siyang nanghina, at tuluyan na siyang nawala ng malay. Pagkatapos noon ay binuhat siya ng lalaking nakabonit, at isinakay sa itim na kotse. Subalit ay hindi na nila nakita pa ang mga sumunod pang pangyayari. Bigla namang nanlumo at magkahalong galit at kaba, ang nararamdaman ni Leo ng mga oras na ito. Itiniklap niya ang kanyang kamao at malakas na sinuntok ang pader. Malakas na sigaw ni Leo habang nasuntok ang pader, habang nagpupuyos sa galit. Nagulat naman si Mark at lumapit kay Leo. "Huminahon ka Leo, mahahanap din natin si Serena. Sa ngayon, kailangan natin i-report sa mga pulis ang pagkawala ni Serena." Pagkatapos ay agad na tumawag ng pulis ang admin ng school, at ipinakita din ito ang kuha sa CCTV. Agad na umaksyon ang mga pulis, at kasalukuyang hinahanap ang itim na kotse na nakita sa CCTV. Sumama din sila Leo at Mark, para mabalitaan kaagad nila ang improvement sa paghahanap kay Serena. Habang naghihintay sa labas ng opisina ng pulis, ay minabuti ni Leo na ipaalam ang nangyari sa parents ni Serena. Agad naman silang nagpunta sa presinto na sinabi ni Leo. "Leo, anong nangyari?" agad na tanong ng mommy ni Serena, habang tumabi ito sa upuan ni Leo. "Mom, may dumukot po kay Serena." Naiiyak na tugon ni Leo. Sa mga oras na iyon, ay sinisisi niya ang sarili, dahil hindi niya naprotektahan si Serena. Feeling niya ay wala siyang kwentang asawa, dahil hindi niya naalagaan at naingatan si Serena. Umiyak kaagad ang mommy ni Serena, nang marinig ang sagot ni Leo sa mismo nitong mga bibig. Oh no! Hindi makapaniwala ang mommy ni Serena, na bigla na lamang itong nawala. "Baka nandun lang si Serena sa school, hinanap niyo na ba siya?" tanong naman ng dad ni Serena.
Umiling-iling si Leo at hindi na siya makasagot. Si Mark na lang ang sumagot. Tito, hinanap na po namin si Serena sa buong school pero wala po siya. Nakita po namin sa CCTV na may kumidnap kay Serena. Pahayag ni Mark. What? Gulat na tanong ng daddy ni Serena. At sino naman ang kikidnap kay Serena? Hindi naman kami mayaman tulad ng iba. Pagtatakang tanong nito. Hindi ko rin po alam, pero ayon po sa nakita namin, parang plinano po nila yun pagkidnap kay Serena. Sagot ni Mark. Anong sabi ng mga pulis? Wala pa rin pong balita. Hindi pa rin po nila nakikita ang kotseng pinagsakyan kay Serena. Malungkot na sagot ni Mark. Oh no, ang anak natin. Ano na kaya ang nangyayari sa kanya ngayon? Umiiyak na sabi ng mommy ni Serena. Humingang malalim ang daddy ni Serena, at nagpasama kay Mark sa loob ng himpilan ng pulis, para makausap ang mga ito. Samantala, hindi lubos maisip ni Leo na mangyayari ito kay Serena, kaya naman ay agad niyang tinawagan ang daddy niya, para sa agarang paghahanap kay Serena, dahil sa mga koneksyon nito. Agad niyang kinuha ang phone sa kanyang bulsa, at tumayo at lumayo ng kaunti sa mommy ni Serena na nakaupo sa upuan. Hello dad, I need your help. Oh iho, bakit? May problema ba? Tanong ng daddy niya sa kabilang linya. Dad, si Serena, nawawala. May kumidnap kay Serena, sagot ni Leo. What? Paano nangyari yun? Tanong ng kanyang dad. Pagkatapos ng graduation namin, hindi ko na siya makita. Nang chinek namin yun CCTV, nakita namin na may kumuha sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay pa ni Leo ang iba pang detalye na nalalaman niya sa kanyang daddy, at nangako itong tutulong sa paghahanap kay Serena. Salamat po dad. Hayaan mo, makikita natin si Serena. Kokontekin ko lahat ng kilala ko na makakatulong sa atin. Sabi ng kanyang daddy. Okay po. Pagkatapos nilang mag-usap, ay ibinaban na ni Leo ang phone, at nanatiling nakatayo at sumandal sa pader, habang iniisip kung sino ang pwedeng gumawa nito sa kanila ni Serena. Samantala, sa abandonadong imbakan ng mga gamit, si Serena ay nakatali sa upuan. Nagising siya at dahan-daw ang iminulat ang kanyang mga mata. Nang maramdaman na sumasakit ang ulo niya, at parang nahihilo siya. Hindi siya makakita dahil naka-blindfold ang kanyang mga mata. Narinig niya ang tunog ng takong ng sapatos na papalapit sa kanya. Oh, gising ka na. Pamilyar na pamilyar ang boses ng babae, tila narinig niya ito kung saan man. Inutusan niya ang lalaking nagbabantay kay Serena, na alisin ang kanyang pirang sa mata. Dahan-daang itinaas ni Serena ang kanyang mga mata. Hindi pa siya makakita ng malinaw, at malabo ang kanyang paningin. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay magulo, at siya ay tila ba walang lakas. Habang nakikita niya ang isang babaeng nakatayo sa harapan niya. Ang babae ay nakasuot ng red-fitted dress, at nakaayos siya pati ang kanyang buhok ay bahagyang kinulot. Iba talaga ang hitsura niya kapag nasa paaralan siya. Laking gulat ni Serena, habang tinitingnan kung sino ang nasa harap niya. Ikaw, hindi makapaniwala si Serena, kung sino ang taong kumidnap sa kanya. Oo, ako nga. Proud na sagot ni Joyce. Joyce, bakit mo ginawa to? Pakawalan mo na ako please. Pakiusap ni Serena. Serena, sabi ni Joyce habang nakakross ang mga braso nito. Hindi mo ako maid na pwede mong utusan, at sunod sonoran na lang sayo. Pagkatapos ay malakas na sinampal niya si Serena. Agad namang namula ang pisngi ni Serena, sa malakas na sampal na iyon ni Joyce sa kanya. Joyce, magkaibigan tayo. Bakit mo ginawa sakin ta? Nagtatakang tanong ni Serena. Lumapit si Joyce sa kanya, at marahas siyang sinabunutan sa buhok. Kaibigan. Hindi kita kaibigan. Dahil ang kaibigan ay hindi nang aagaw ng taong mahal niya. Gigil na sinabi ni Joyce, habang sinasabunutan si Serena sa buhok. Joyce, wala akong inaagaw sa'yo. Pakawalan mo na ako. Sigaw ni Serena. Wala, sigurado ka? Tanong ni Joyce habang hinigpitan pa lalo ni Joyce ang pagsabunot sa kanya. Napangiwi naman si Serena sa sakit na nararamdaman. Masakit ba? Kulang pa yan. Sa tulad mong mang-aagaw. Galit na sigaw ni Joyce, at malakas ulit na sinampal si Serena. Dumugo na ang gilid ng bibig ni Serena sa lakas nito. Wala akong inaagaw sa'yo. Sigaw din ni Serena. Inagaw mo ang pinakamamahal ko.
Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa alam, ha? O nagtatanga-tangahan ka lang? Sabi ni Joyce habang hinawakan naman niya ang baba ni Serena. Simulat sapol, sinabi ko na sayo na may gusto ako kay Leo. Pero anong ginawa mo Serena? Tumingin naman si Serena sa kanya. Akala mo ba, hindi ko alam na kasal na kayo ni Leo? Nagulat naman si Serena sa narinig. Akala mo siguro hindi ko malalaman, no? Kung tinuturing mo talaga akong kaibigan, bakit hindi mo man lang ako inimbita sa kasal nyo? O hindi mo man lang sa akin sinabi? Paglalahad ni Joyce ng kanyang salooban. Hinintay kitang magsabi ng totoo, hanggang graduation natin, pero hindi mo ako tinuring na kaibigan Serena. Kaya hindi rin kita ituturing na kaibigan. Mariing sabi ni Joyce. Pagkatapos ay lumapit si Joyce sa nakatayong lalaki na bantay ni Serena, at hiniram nito ang armas, at malakas na sinampal si Serena ng maraming beses gamit ang armas. Sorry, hindi ko alam. Sabi ni Serena habang umiiyak, at duguan na ang mukha niya. Sorry, it's too late Serena. Taas noong sabi ni Joyce. Ipaparanas ko sa'yo, kung gaano kasakit mawala ng taong minamahal. Galit na sabi ni Joyce sa kanya. Pagkatapos ay tumawag si Joyce sa cellphone. Hello, sagot ni Leo sa kabilang linya. Alam kong hinahanap mo si Serena. Pumunta ka dito, pero ikaw lang. Huwag ka magsasama ng pulis. Kapag nagsama ka, wala ka nang aabutan. At pagkatapos ay ibinaba na nito ang cellphone. Tinext niya ang address kung nasaan si Serena. Dali-dali namang umalis si Leo. Oh, saan ka pupunta? Tanong ng mommy ni Serena. Hahanapin ko po si Serena, sagot ni Leo. Pagkatapos ay nagmadali na siyang pumunta sa lugar na tinext sa kanya. Iba naman ang naging kutob ng mommy ni Serena, dali-dali niyang sinabihan ang kanyang asawa na umalis si Leo, at agad nila itong sinundan.